Ikaw na lang sa likod. Shio, alam mo ba ang sinasabi mo? Upo lang naman sa sasakyan. Huwag kang magdamot. Tito puno na rin ang likuran. Hintayin mo muna ako dito ha. Babalikan kita. Ang huling bakasyon namin ni Shio bago ang kasal. Pinalayas niya ako ng sasakyan para sa ibang babae. Mula sa sandaling iyon, alam ko na tapos na tayo. Shio, titingnan ko kung talagang babalik ka. Tulad ng sinabi mo para sunduin ako. Aning, hintayin mo lang ako diyan. Babalik ako agad. Ayaw, ang ganda ng tanawin dito. Kunan mo ako ng litrato. Tara na. Okay lang ba na hindi mo sunduin si Aning? Okay lang, hindi magagalit si Aning. Papayapain ko lang siya. Hindi pala mali ang hinala ko. Iba na talaga si Shio ngayon. Hindi ko na maaasahan ang araw ng kasal naming kamusta. Ako si Shen Aning. Paki-cancel ang aking reservation para ngayon. Shio, mukhang hindi na tayo magkakabalikan. Pasensya na, Ginoo, kinansela na ni Shen ang reservation. Ano ba ang nangyayari kay Aning ngayon? Hindi siya nagkaganyan dati. Okay lang i-cancel, mag-book na lang ako ng bago. Pasensya na po, sir. Puno na po ang mga kwarto namin ngayon. Ayu, ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Shen. Kaya galit na sa akin si Aning. Kaya sinasadya niyang hindi tayo patuloyin. Shiu, tingin ko. Mas mabuti pang sumama na lang ako kay Dudu. Wala itong kinalaman sa'yo. Kung may galit man si Aning, sa akin dapat. At saka, hindi siya ganoon ka-isnabera. Susunduin ko na siya ngayon. Maghanap na lang kayo ng ibang hotel. Sasama ako sa'yo. Kung galit si Aning, makakapagpaliwanag din ako. Sige. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Nadisgrasya lang yata ang paa ko. Huwag mo na akong intindihin. Mas importante si Aning, bilisan mo. Tito Shi, tulungan mo naman si Mama. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Tara na. Shio, ngayon ko lang nalaman na napakapasensyoso mo pala. Aning, sinundo na kita. Kailan nga ba nagsimula? Si Shio, na nangakong iingatan ako habang buhay, ay tumayo sa panig ni Lin Wangqiu. Noong ako'y 10 taong gulang, nahanap ako ng pamilya Shen pagkatapos kong mawala. Ngunit nang ako'y makabalik, mayroon ng isang batang babae. Nakapareho ko ng edad sa bahay. Aning, ito si Wang Qiu. Simula ngayon, siya na ang iyong ate. Ang totoo, anak lang siya ng aming katulong. Ngunit sa panahong wala ako, tinamasa niya. Ang lahat ng dapat ay sa akin. Sa paningin ng aking mga magulang. Kahit anak ng katulong, mas mahusay pa rin siya kaysa sa anak na galing sa bundok. Talagang halatang galing sa probinsya. Wala man lang kaalam-alam sa asal. Hindi talaga mapapantayan si Wang Qiu. Nanay, tatay, ang baho at pangit niya, paano siya magiging ete ko? Isang ete lang ang meron ako sa buhay. Iyon ay si Ete Wang Qiu. Bisog na ako. Sa mahabang panahon, ipinagtabuyan ako ng pamilya Shen. Noon, Hoy, ikaw si Aning, di ba? Ako si Shio. Tayo ay may kasunduang pagpapakasal. Huwag kang umiyak, ingatan kita. si Shio lang ang aking sandalan.
Akala ko, kahit talikuran ako ng buong mundo, siya pa rin ang huling tatayo para sa akin. Ngayon, ang tanging taong pumili sa akin ay lumipat na rin sa panig ni Lin Wangqiu. Aning, pwede ba tayong mag-usap? Aning, huwag kang magalit, pangako ko ito na ang huli. Shiu, alam mo, ang ayaw na ayaw ko ay si Lin Wangqiu. Mula pagkabata, lahat gusto niyang agawin sa akin. Kasalanan ko lahat ngayon, hindi dapat kita iniwan. Pesensya na. Aning, huwag kang makamali ng akala. Si Lin Wangqiu ang nasaktan. Habang tinutulungan ko siya, hindi ko sinasadya na nasaling. Aning, pangako ko, walang susunod na pagkakataon. Hindi na ako makipagmaya kay Wangqiu. Okay ba? Hindi na kailangan. Ang mga pangako mo. Napakarami ko nang narinig. Bukas sasabihin ko sa mga magulang. Ang papawalang silat. Pagpapawalang bisa? Dahil lang sa maliit na bagay na ito, gusto mo nang magpawalang bisa? Aning, Lahat ng damdamin ay napakalabot at madaling masira. Ang Shiu na palaging nagmamahal sa akin ay wala na. Guro, gusto kong magpatala para magturo sa liblib na lugar. May isa pang pwesto, pero mahirap ang kalagayan sa bundok. Sa iyong edukasyon at kakayahan, kung mananatili ka sa Haishi, tiyak na may mas magandang pag-asa. Sigurado ka bang gusto mong magturo sa liblib na lugar? Ayu, bumalik ka at may paliwanag mo ng maayos kay Aning. Wala namang anuman sa pagitan namin. huwag kang mag-alala, 10 taon na kaming magkasama ni Aning. Hindi niya ako iwan. Wala siyang iba kundi ako. Guro, sigurado ako, magpapatuloy ako sa pagtuturo sa liblib na lugar. Hindi ba nagalaw ang kwarto ni Tita Wangqiu? Wala, lahat ay ayon sa dating ayos. Tita Wang, tandaan mo, araw-araw dapat linisin at pahanginan. Opo. Kahit matagal nang ikinasal si Lin Wangqiu at umalis na sa Shen family, ang aking tunay na mga magulang ay patuloy na inilalaan ang kanyang kwarto. Umaasa sila na ang kanilang pinalaking anak na babae, balang araw, ay makakabalik sa bahay ng Shen. Ma, pa. Wangqiu, bakit hindi ka nagpaalam ng maaga? Sana naghanda ako ng mga paborito mong pagkain. Naku Dodo, kumain ka na ba? Halika, umupo ka rito. Tita Wang, magdagdag ng 2 set ng kubyertos. Opo, mapa, huwag na kayong mag-abala. Dumating ako ngayon para humingi ng tawad kay Aning. Aning, si Shiu ay narito para humingi ng tawad sa'yo. Akala ko talaga ikaw ang nag-imbita sa amin. Kaya ko dinala si Dodo. Akala ko ako ang nag-imbita. Bakit ako pa ang naiwan yung nag-imbita? Kasalanan ko lahat, pwede bang? Huwag mo nang galitan si Ayu. Pagod na pagod siya kahapon. Nagmamaneho pa siya pabalik, muntik na may aksidente. Kung talagang mahalaga siya sa'yo, huwag ka nang makialam sa amin. Tita, patawarin mo na si Mama. Aning, nasa harap ka ng bata. Tumigil ka na. Alam kong lagi mo kaming iniintindi. Mabuti ka kay Wangqiu, pero si Wangqiu, matagal nang lumipat sa labas, hanggang kailan? Mo siyang kakaalitan? Patit fiyan ko agawin pa. Ako ba ang may galit sa kanya? O siya ang may gusto sa akin? Aning, kahit anong mangyari sa pagitan nina Wangqiu at Shiu, kasalanan mo yan, hindi mo kayang bantayan ang lalaki mo. Mula nang umuwi ako sa pamilyang ito, wala silang isang beses na tumayo para sa akin. Kung ayaw niyo sa akin, kanselahin na lang natin ang kasal. Kanselahin. Sinong tinatakot mo? Shen Aning. Huwag mong abusuhin ang awa ng mga magulang mo. Wala ka nang takot sa akin, sa puso ko. Si Wangqiu lang ang tunay na kapatid ko. Kung sasaktan mo ulit siya, babalikan kita. Alam ko, hindi niyo talaga ako tinanggap. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, sana hindi na lang ako pinauwi. Shen Aning, anong sinasabi mo? Umalis ka. Kapag umalis ka, huwag ka nang gumalik. Shiu,
Ito ba ang paghingi ng tawad ni Wang Fu sa akin? Nasisiyahan ka na? Aning, hindi ganoon, gusto ko lang ipaliwanag. Bukas sasabihin ko sa mga magulang mo. Kakanselahin natin ang kasal. Alam ko dito, kasalanan ng anak naming si Shiu. Nakita niya yung hirap ng isang inang nag-isa sa anak. Kaya napaawang-awa ako at nagkamali. Aray, hindi naman ito malaking bagay. Hindi naman dapat umabot sa ganito. Kasalanan ng anak naming si Aning. Hahaha. Aning, Tito, tita, nasabi na siguro sa inyo ni Shiu. Ang nangyari, kung maghihiwalay kayo, yung regalo niyo sa pagpapakasal, isauli niyo rin. Aning, bakit mo ba pinipilit to? pagkakamali ni Ayu, pagagalitan namin siya. Hindi pwedeng biruin ang pagpapakasal. Tito, tita, hindi ito bigla ang desisyon. Aning, ang pagpapakasal. Hindi pwedeng ikaw lang ang magdedesisyon. Tama. Naipadala na ang mga imbitasyon, ngayon ka pa. Saan ilalagay ang mukha ng pamilya Shen? May karapatan akong pumili kung magpapakasal ako o hindi. Ikaw, Kung gusto niyo, kayo na lang ang magpakasal. Aning, gusto mo lang patawarin ka ni Shiu, di ba? Kung magpapatuloy ka, hindi mo na mahahawakan. Akala na lahat nakikipagkumpetensya lang ako. Kay Lin Wang Qiu walang naniniwala na ayoko na talagang ituloy itong relasyon. tama na. Di nyo ba nakikita malapit nang umiyak si Aning? Umalis na tayo. Aning, hindi ko kayang mawala ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal kita. Shiu, baka mahal mo pa ako ngayon. Baka nagkamali ka lang nung iniwan mo ako. Ayokong gamitin ang kasal ko para siguradong mahal mo ako. Galing ka pa rin kay Limang Q. Di ba, Aning, nanunumpa ako. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Tama na, Shiu. Kahit wala si Lin Wang Qiu, may iba pa rin. Di na maayos ang basag na salamin. Hindi na tayo pwedeng bumalik. Aning, tapos na ang papeles. Kunin mo sa paaralan, pwede ka nang umalis ngayong gabi. Anong papeles? Saan ka pupunta, Aning? Wala kang pakialam. Aning, ito ang papeles mo para mag-volunteer sa probinsya. Salamat po, Professor Zhang. Nga pala, may isa pang estudyante na sasalirin. Pwede kayong magkakilala muna para kapag nasa kabundukan na kayo, ay magtulungan kayo. Professor Zhang. Shen Anning. Kilala nyo ba ang isa't isa? Noong unang pasok namin dito, sabay kaming sumali sa paligsahan sa pagsasalita. Naalala ko na, ikaw pala yan Chen mo. Matagal na kitang naaalala. Nga pala, nabalitaan kong ikakasal ka na, bakit ka pa sumasali sa volunteer teaching? Kinansel ko na ang kasal. Ganoon ba? Nga pala. Maligayang kaarawan. Salamat. Malaking araw ito para sa aming pamilya ngayon. Kahit anong pag-away ang nangyari noon, kailangan nating lahat na umuwi at magsalo-salo sa hapunan. Sa wakas naalala mo na ang kaarawan ko. Sige na. Ito na ang pinakahuling kaarawan ko na gaganapin sa bahay ng mga Shen. Ituring na lang natin itong hapunan ng paghihiwalay. Duo-duo, maligayang kaawan. Salamat, Lolo. Halika duo-duo, maligayang kaawan. Salamat din, Kuya. Walang anuman. Duo-duo, hipan na natin ang kandila, okay? Hipan na natin. 3, 2. Ahaha. Ang tanga ko talaga.
Bakit pa ba ako umasa sa pamilyang ito? Dudu, simula nang umalis ka kay Daddy. Hindi ka pa naging masaya ng ganito ngayon. Salamat sa inyong lahat. Salamat din sa iyo, Ayu. Walang anuman. Aning. Maligayang kaawan. Ito ang regalong inihanda ko para sa iyo. Shen Aning, kaarawan mo ngayon? Bakit hindi mo sinabi sa amin? 10 taon akong nasaan ka ng Shen, hindi ako nagdidiwang nito. Wala rin namang kailangang sabihin ngayon. Aning, nagagalit ka ba sa amin? Aning, maligayang kaarawan. Kahapon habang namimili ako, kasama si Shiu sa mall. Agad ko itong nagustuhan itong kwintas. Hindi ko akalain na. Bumili rin ng isa pa si Shiu para sa iyo. Kamusta? Maganda, di ba? Aning, ako ay. Nakasalubong ko lang siya sa mall. Wala akong gana, kayo na lang kumain. Aning, mahalaga ka talaga sa tatay mo. May 5 milyon sa card na ito. Regalo ko sa iyo sa kaawan mo. Aning, itong bag na ito. Paborito ng nanay mo, isang beses ko lang nagamit. Ibinigay na sa iyo ng nanay mo. Ano gusto mo? Sabihin mo agad. Kailangan ko nang bumalik sa school. Hindi na, wala akong gusto. AME, ayaw ko, makatipid pa. Salamat sa inyo. Hindi ko na kailangan ang mga ito. Aning, alam ko. Galit ka sa amin, pero kami pa rin. Ang totoong magulang mo. Kung wala nang iba, uuwi na ako. Aning, nagkasalubong lang talaga kami sa mall. Hindi ko alam na magagalit ka. Bibili ako ng bago para sa iyo, okay? Sa susunod, gawin mo ng buo ang drama, ang pangit ng acting mo. Paano ako maniniwala? Alam kong hindi ka naniniwala sa akin ngayon. Mag-travel tayo, gusto mo naman makakita ng dagat, diba? Tayong dalawa lang, huwag kang tumanggi, okay? Sige, ikaw na bahala. Siguradong masisiyahan ka. Shiu, wala nang susunod. Miss, saan ka pupunta sa ganitong oras? Maglalaro kami ni Shiu. Ah. Tita Wang. Pwede bang hiramin ng cake? Sige. Sana maging masaya at mapayapa si Shen Aning. Maging maayos ang buhay mo. Paalam na. Ito, hindi man lang naibigay sa akin. Ang bahay na ito na hindi naging tahanan, paalam na. Shiu. Nasaan si Aning, ang aga-aga na? Walang disiplina, Tita Wang. Sir. Tingnan mo sa taas kung ano nangyari sa miss. Sabihin mo bumaba agad para kumain ng almusal. Ang aga-aga hindi pa bumababa. Sobrang kapal na. Bisyo mula sa probinsya. 10 taon na hindi pa rin nawawala. Sir, ma'am, wala si Miss sa kwarto. Ano? Wala siya sa kwarto. Nasaan na siya? Kahapon pa siya lumabas. Baka nagbakasyon siya kasama si Emarche. Akala ko totoo na yung nararamdaman niya sa pagkakataong ito. Sa huli, sinasadya pa rin niyang sumalungat kay Ate Wang Qiu. Totoo nga, di siya lumaki sa piling natin. Puro mabababang pamamaraan lang ang alam. Tama na, anak natin siya sa dugot laman. Maging mabait ka naman sa kanya. Ay na tayo. Emarche, ito ang pinakamahalagang kayamanan ng aming tindahan. Global Limited Edition na asul na brilyante. Ang asul na brilyante ay sumisimbolo ng walang hanggan at katapatan. Sobrang akma sa inyong kagustuhan. Sage, ay balot mo. Gamitin mo ang pinakamagandang pakaging. Six po, Emarche. Gagawin ko po kagad. Ayu, salama. Alam kong may pagmamahal ka sa kin. Kahapon, nang makita ko ang kwintas na ito sa mall, nagustuhan ko talaga. Di ko inaasahang bibilhin mo ito para sa kin ngayon. Naiyak ako sa tuwa. Ibalik mo sa kin. Hindi ito para sa'yo.
Shiu, ang galing-galing mo talaga. Sayang lang, mukhang ang iyong pagmamahal na ito ay hindi na maiparating pa Ano ang ibig mong sabihin? dahil hindi na babalik si Shen Anning. Ano ang sinasabi mo? Shiu, Hinahanap ko siya buong umaga. Shiu, nababaliw ka na ba? Ito ang tahanan ng mga Shen. Ano to? Ano ang nangyayari dito? Di ko alam eh. Impossible. Kung umalis siya sa piling ng mga Shen, saan pa pupunta si Shen Anning? Hahanapin ko siya. Aray, tatay. Ano ang nangyari? Hoy, tatay, gumising ka. Maligayang pagdating, Ji Shen. Maligayang pagdating, mainit na pagbati. Maganda po kayo, Guro. Salamat, maganda ka rin. Sige, bumalik na kayo sa klase. Paalam na po, Guro. Kumpara sa pamilya Shen, marahil dito na talaga ang tahanan ko. Aning. Naaalala mo pa ba yung Citywide Intercollegiate Speech Contest? Naalala ko. Noong umakyat ka sa entablado, suot mo'y simpleng puting bestida. Tumama ang liwanag sa'yo. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Aning. May mga salitang hindi naaangkop sabihin ngayon. Pero kailangan kong sabihin. Nang malaman kong ikaw ang nagkansela ng kasal. Medyo natuwa ako. Salamat sa Diyos. Binigyan ako ng pagkakataon. Naligawan ka. Yung tara, magparehistro muna tayo. Tita Zhao. Nasaan ang pang-alis ng lasing? Bigyan mo ako ng pang-alis ng lasing. Sir, hindi ako marunong magluto ng pang-alis ng lasing. Paano nangyaring wala? Dati meron naman. Kasi noon po kapag lasing kayo. Si Aning ang nag-aalaga sa inyo. Hindi po ako marunong magluto ng pang-alis ng lasing. Aning, nagkamali talaga ako. Babalik ka ba? Nasaan ka na ba talaga? Aning. Huwag mo akong iwan. Aning. Huwag kang umalis. Nasa ref ang almusal, itinapon ko na yung expired na gatas. Espesyal na pang-alis ng lasing ni Ayu, kapag nalasing ka ulit, isusulat mo to ng 100 beses. May desis ako sa linggong ito, hindi ako makakapunta, huwag mong kalimutang kumain. At huwag mo rin akong kalimutang isipin. Aning. Tama ka. Mahirap nang ayusin ang basag na salamin. Ako ang nagtaksil sa tiwala mo. Napakasama kong tao. Aning.
Hindi. Paano ako iwan ni Aning? Ano man ang gawin ko, basta humingi ako ng tawad, pinapatawad niya ako. Nasa bahay na siya ngayon, di ba? Pupuntahan ko siya ngayon din, hihingi ako ng tawad. Tiyak na papatawarin niya ako. Pwede bang bilisan mo? Mga basurang nalang kwenta. Agyahin mo na, nakakairita lang tingnan, MS Lin. Mga gamit po ito ni Aning. Ilagay muna kaya sa storage room. Ano bang kailangang itago? Saan pa may puwang sa Shen family para sa mga basurang ito? Agyahin mo na yan. Mula ngayon, silid prinsesa na ito ni Duoduo. Huwag mo na lang basta itapon ang ganitong basura. Ano ang ginagawa mo? Ayu, bakit ka nandito? Tinutulungan ko ang pamilya Shen mag-ayos ng basura. Hindi ba't na-stress ang tatay dahil kay Shen Aning? Lumipat ako rito para maalagaan siya. Lin Wangqiu. Ganoon na ba ka-impatient? Hindi mo mapigilan kahit isang litrato? Tito Shi, maganda ba ang drawing ko? Lin Wangqiu. Si Aning ang tunay na anak ng pamilya Shen. Anong kapatan mo pa itapon ang kanyang mga gamit? Pumayag sina mama at papa na kami ni Duoduo ang tumira rito. Bukod pa riyan, si Shen Aning ang umayaw sa pamilyang ito. Sa kwartong ito, tinutulungan ko lang ang pamilya Shen mag-ayos ng basura. Anong mali doon? Bakit kayo nag-away? Duoduo, sinong nag-utos sa'yo na mag-drawing dito? Hindi. Sinong nag-utos sa inyo na galawin ang mga ito? Ma, naisip ko lang na wala ng silbi ang mga ito, kaya gusto kong itapon. Kahit wala ng silbi ang mga ito, hindi ikaw ang dapat magpasya. Wala na bang ibang kwarto sa bahay? Ang kwarto mo, pinapanatili pa rin ni Tita Wang para sa'yo. Hindi ba sapat yon para sa inyong mag-ina? Kailangan ba talagang burahin lahat ng bakas ni Aning? Sa bahay na ito? Hindi, tatay. Gusto ko lang malapit sa'yo. Para maalagaan kita. Bukod pa riyan, walang gumagamit ng kwartong ito. Hindi na rin kukunin ni Aning ang mga ito. Kaya gusto kong itapon. Sige, pakinggan ninyo. Simula ngayon, huwag kayong papasok sa kwartong ito. Hanggang sa bumalik si Aning, huwag ninyong galawin. Kahit anong bagay dito. Kuya Shen, Al Shen, narito kami ngayon. Palinawin ang usapin ng dalawang bata. Nawawala si Aning, kaya hindi na matutuloy ang kasal. Mas mabuti na lang itigil na natin. Tama, mali ang ginawa ni Aning. Pero hindi ba mas mabuting hintayin muna siyang bumalik? At kausapin si Shiyu ng personal? Ano man ang nangyari, hindi tama na umalis ng walang paalam. Nirespeto ba niya tayo? Tito Shi, Tita Shi, kung ayaw magpakasal ni Shen Aning, ako na lang. Bagamak hindi ako tunay na anak ng pamilya Shen. Dito ako lumaki. Tito, Tita. Ako rin, mas mahusay pa sa akin kaysa sa tunay na anak na babae. At maliit pa lang kami, magkasama na kami ni Shiyu. Basta gusto ni Shiyu na pakasalan ako. Handang-handa akong magpakasal sa kanya. Bao Q, baliw ka ba? Ha, nakakatawa talaga. Hindi ko alam kung anong mga patakaran ang mayroon ang pamilya Shen. Ano ba mga patakaran ang mayroon ang pamilya Shen? Ang tunay na anak na babae ay nawawala. Pero ang anak ng katulong ang itinuturing na prinsesa. At gusto pang magpakay sa aming Shiyu. Tita Shi. Bagamat ang aking pinagmulan ay hindi kasing ganda ng kay Aning. Ang alam daw ang ulam na siya ay kunin mula sa bundok. Nang siya ay kunin ninyo mula sa bundok. Magaspang at hindi maganda ang ugali. Ako naman, lumaki ako sa pamilya Shen. Ang mga patakaran at kagandahang asal ng isang dalagang may pinag-aralan. Sa palagay ko, mas mahusay kong magagawa iyon kaysa sa kanya. Binibining Lin, pakiingat sa iyong pananalita. Ang aming pamilya Shi, bagamat hindi kami isang kilalang pamilya, ay hindi rin basta-basta ang pumapasok. Kanselahin na natin ang kasal. Mula ngayon, huwag na tayong mag-ugnayan. Sandali. Hindi ako sang-ayon. Ako, si Shiyu, sa buong buhay ko. Si Shen Aning lang ang pakakasalan ko. Mula pagkabata, ang mga bagay ni Shen Aning. Basta gusto ko, magiging akin. Ikaw, Shiyu, hindi ka pagbubukod. Aning. Nasaan ka na?
Maligayang kaarawan. Bago ito. Salamat, Aning. Tada. Ito ang tunay na regalo. Pakasalan mo na ako, Ayu. Asal, kasal, 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 kasal. Shiu, bakit ang dami mong nainom? Anong ginagawa mo rito? Huwag ka nang uminom. Huwag mo akong pakialaman. Lumayo ka sa akin. Sige, samahan kita. Tara, inom tayo. Heto. Shiu, lasing ka na. Iuwi na kita. Lasing ka na. Halika na. Shen Aning, lahat ng mayroon ka. Agawin ko. Kasama na si Shiu. Aning, huwag mo akong iwan. Aning, bumalik ka na. Ako ito, Ayu. Hindi ikaw si Aning. Ako si Shen Aning, Ayu. Hindi ikaw si Aning. Nilagyan mo ako ng gamot. Ayu, alam ko na sobrang hirap ng nararamdaman mo ngayon. Kaya ako naman na. Umalis ka. Nakakasuka ka. Ayu, totoong mahal kita. Kung hindi ka paalis, tatawag ako ng tao para makita kung gaano ka kabastos. Ginoong Shi, gumagana na ang antidote. Yung tungkol sa inyo ni Lin Wangqiu, narinig ko na lahat. Akala ko noon na nawaawa ka lang sa kanya at inaalagaan mo siya. Hindi ko akalain na inaalagaan mo na pala siya hanggang sa kama. Ikaw ang nagpatalbog sa kapatid kong babae. May kahapatan ka bang sabihan ako? Hindi mo rin ba siya kinainisan sa lahat ng bagay? Sinabi mo lang lang ang naramo. Iyan na ba ang totoong kapatid mong babae? May pagkakamali ako. Pero mahal na mahal ka ng kapatid ko. Kung hindi mo pinaiyak at pinahirapan siya, hihiwalay ba siya sa iyo bago ang kasal at aalis ng walang paalam? Tama ang sinabi mo. Kahit na ang lahat ng miyembro ng pamilya Shen ay maraming pagkakamali. Ako ang huling dayami na nagpabagsak sa kamelyo. Ako ang nanakit sa kanya. Natanong ko na ang guro ng ate ko. Pumunta siya sa Xiaoshigu, Sichuan para magturo bilang volunteer. Kung mahal mo pa rin siya. Shenaning, Bakit ka nandito? siyempre hinahanap kita. Sino siya? Ano ang relasyon ninyong dalawa? Kumusta? Ako si Chen mo. Hindi pa rin dapat magkakailangan. Kayo ba ay matagal nang nagsasama, kaya mo kinansel ang kasal? At umalis ng walang paalam, tama ba? Huwag mong balikan ang sitwasyon para siraan ako. Ikaw at si Lin Wangqiu ang may maling relasyon na hindi malinaw. Ako at si Wang tutula, walang nangyari sa amin. Aning, personal akong pumunta para sunduin ka. Sumama ka na sa akin pabalik. Tingnan mo itong liblib na lugar. Ang dumi at bahong-baho na. Shiu, dito ako sa sinasabi mong. Sa maduming at mabahong kalsadang ito, lumaki siya. Pakialis na po si Ginoong Shai. Ang aming mumunting simbahan ay hindi kayang maglaman ng isang malaking budha tulad mo. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Binabalaan kita, huwag mo nang saktan si Aning.
Siya ang aking nobya. Pinapayuhan kitang lumayo sa kanya. Talaga ba? Pero sinabi ni Aning na ikaw ay nakipag-ayos na ng pagkasira ng kasunduan sa kasal. Kumanta siguro Shen, kumanta. Huwag ninyong pahirapan ang inyong guro. Hindi siya marunong kumanta. Paano mo nalaman na si Shen Aning ay hindi marunong kumanta? Huwag kang mag-akala ng kung ano-ano. Ako ang mag-akumpayan niya. Ang ganda pala ng boses ni Aning kapag kumakanta. Sa mahabang panahon naming pagsasama, hindi ko man lang nalaman ang lahat tungkol sa kanya. Kung inalagaan ko lang siya ng maayos. Hindi sana kami umabot sa ganitong sitwasyon. Salamat sa inyong lahat. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Huwag kang gagalaw. Huwag mo siyang hawakan. Dalhin kita sa klinika. Ako mismo. Ang natapon kay Shen, Aning ako lang ang nasa puso. Kailangan ko siyang hanapin. Pinagsama ang paaralan sa katabing barangay. 17 bata ang ililipat sa atin. Pero wala tayong mga libro, uniform, at maging pagkain para sa kanila. Kayong mga guro mula sa lungsod, mayroon ba kayong magandang solusyon? Guru Chen, ako na ang bahala. Salamat, Guro Chen. May mga bagong mesa na tayo. Guro, ito ang mga kailangan mong supply. Salamat, salamat. Iswipe mo lang ang card na ito. Binayaan na ng guro ang lahat. Gusto mo bang kunin ang kredito, Guro Chen? Hindi mo talaga iniintindi ang mga batang ito. Ikaw ay nagpapakita lamang ng sarili mong pagsisikap para sa sarili mong kasiyahan. Ano naman kung ganun, ang tunay na tao ay nakikita sa kanyang gawa, hindi sa kanyang intensyon. Basta masaya siya. Gagawin ko ang lahat. Parang may sakit ka. Umuwi ka na. Ako at si Aning ay magkasama mula pagkabata sa loob ng 10 taon. Nag-away lang kami. Sigurado magpapatawad siya sa akin. Kaya payo ko sa iyo, huwag mong balakin siya. Hiwalay na kayo ni Aning. Ako ang nanliligaw sa kanya ngayon. Huwag mo na siyang guluhin. Hindi ko hahayaang kunin mo si Aning. Guro Shen, si Zhongxi ang gumuhit. Shiyu. Talagang hindi ko hayaan na magbalikan kayo ni Shen Aning. Huwag mong isiping magkakasundo kayo dahil dumating si Shiyu. Naawa lang siya sa iyo. Kami na ang magkasama. Tapos na ang klase mo. Aning, salamat sa paghihintay.
Aning. Tapos na ang klase mo. Salamat. Aning, nagkamali talaga ako. Huwag mo na akong pagalitan, okay ba? Shiyu, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Hiwalay na tayo, hindi na kita gusto, tapos na tayo. Naiintindihan mo ba? 10 taon mo akong minahal, ngayon sasabihin mong ayaw mo na. Ganun lang, at tatanggap ka pa ng bulaklak mula sa iba. Hindi ako naniniwala. Siguradong nagsisinungaling ka. Ang yabang mo talaga. Sasabihin ko sa iyo. Patay na ang puso ko, patay na rin ang ating relasyon. Kung ang ating pagmamahal ay parang booking ito. Nalanta na ito ng tuluyan. Mula nang paalisin mo ako sa upuan sa harap. Nagsimula itong malanta. Pinaghintay mo ako sa malakas na ulan. Habang kayo niya ay naglalandian sa tabing dagat, lalo itong nalanta. Sa aking kaarawan, kayo niya ang bumili ng 2. Magkatulad na kwintas, tuluyan na itong nalanta. Sinasabi mong mahal mo ako. Habang nakikipagtalik ka sa kanya, hindi ka ba nandidiri? Hindi ganyan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Shiyu, dati kitang itinuring bilang liwanag. Sa madilim kong buhay. Kahit hindi ako suportahan ng pamilya Shen, nandyan ka. Pero ngayon naintindihan ko na. Ako lang ang hindi magtataksil sa sarili ko. Inalis na kita sa buhay ko. Sa puso ko. Wala ka ng pwesto. Shiyu, hindi na kita mahal. Ako ang nagkamali noon. Hindi ko sapat na inalagaan ang nararamdaman mo. Pero hindi mo ako dapat tagbintangan. Wala akong nangyari kay Lin Wangqiu. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Wala nang saysay ang mga yan ngayon. Nakita ko na ang taong mahal ko. Si Chen mo. Hindi ako naniniwala. Ayos lang, paniniwalaan mo rin. Anak, nagising ka na rin. Shenaning. Nasaan si Aning? Huwag mo nang hanapin. 1 linggo ka nang walang malay. Magpapakasal na si Shenaning ngayon. Hindi pwede. Sa akin si Aning, hindi siya pwedeng magpakasal sa iba. Anak, huwag kang maging mainitin ang ulo. Aning, mula ngayon, ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Chen. Ang pulseras na ito ay kay lola ng lola ni Chen mo. Ipinamana na ito sa maraming henerasyon para lang sa manugang ng pamilya Chen. Bagay ito sa'yo. Tol, alagaan mo ng mabuti si Aning. Tatay. Nanay, bakit parang mas mahal nyo pa ang manugang? Aning, kung itong batang to ay sasaktan ka, sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Ito pala ang pakiramdam ng tunay na pagmamahal ng pamilya. Ganito pala kainit ang isang tahanan. Sa pamilya Shen, parang hindi ako kapamilya. Ngayon, may sarili na akong pamilya. Aning. Pakakasalan mo ba ako? Ako, Tutol ako. Shenaning, hindi ba kami pamilya mo? Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa pagpapakasal mo? May pamilya ka pa ba sa isip mo? pamilya. Sa puso nyo, hindi ba silinwang ko lang? Ang anak nyo. Hanapin nyo siya. Aning, ako ang nagkamali. Ako ang may kasalanan. Simula nang umalis ka sa bahay, laging nag-aalala sa'yo ang nanay mo. Alam namin, lahat kami alam, ang tunay na mukha ni Lin Wangqiu. Pumunta ka, tingnan mo si tatay. Nag-aalala rin si tatay sa'yo. Palagi siyang may sakit. Mismo ako. Sa loob ng maraming taon sa pamilya Shen, hindi nyo ako tinuring na tunay na anak. Sa hinaharap, hindi na kailangan. Paano mo nasabi yan kay nanay? Aning, alam kong may galit ka sa amin, pero kami pa rin ang tunay mong magulang. Pwede ba kaming umattend ng kasal mo, Hindi. Shenaning? Ganyan ka makipag-usap sa magulang, anak ka pa ba ng Shen? Shen Shu.
Gusto mo ulitin ko ang sinabi mo noong ika-negatibo 16 na mong kaarawan? Ako si Shensho, isa lang ang ate ko. Si Lin Wangqiu. Paano makakasabay yung probinsyana? Ma, noong taglamig na yon, nahulog ako sa tubig. Lagnat ako ng ilang araw. Iniwan mo ako sa ospital, walang pakialam. Pero kasama mo si Lin Wangqiu sa summer camp. Alam mo ba noon na nanay mo ako? Pa, dinaanan ko ang kahihiyan at paghihirap sa pamilya Shen. Pero wala kang pakialam. Ang iyong kasakiman at kawalang bahala, nagdududa ako kung anak mo ba talaga ako? Kasalanan namin, anak. Amin ang pagkakamali. Mali ako noon. Wala akong alam. Alam ko na ang pagkakamali ko. Aning, masayang araw ngayon. Umupo muna tayo at mag-usap. Nakatatanda pa rin sila sa'yo. Aning, ito ang espesyal na araw mo ni Chen mo. Tumingin ka sa hinaharap. Huwag kang laging nakatingin sa nakaraan. CJ, payag ako na dumalo kayo sa kasal ko. Pero hindi dahil sa inyo. Kundi ayaw kong mahirapan si Chen mo. Aning, pakakasalan mo ba ako? At hahayaan mong protektahan kita habang buhay? Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ka pwede magpakasal sa kanya. Ako ang nagkamali. Laking pagkakamali ko. Ngunit ang pag-ibig ko sa iyo, hindi kailanman nagbago. Pwede mo ba akong payanabayan ko ang aking pagkakamali sa natitira kong buhay? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Shiu, minahal kita noon. Ngunit hindi na kita mahal ngayon. Nakita ko na ang taong tunay na nagmamahal sa akin. At makakasama ko habang buhay. Lin Wangqiu, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Bakit hindi ako welcome? Nakakatawa ka talaga. Shenaning, ano ang karapatan mong maging masaya? Kung hindi ka ibinalik ng pamilya Shen, lahat ng ito ay dapat akin na. Kung hindi ko makuha ang isang bagay, hindi mo rin ito makukuha. Aning, nawala na talaga kita. Ang taong pinakamamahal ako noon.